Hello mga master, Julius Tuller po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung paano gumawa ng pattern ng DepEd Teacher's Uniform. Ito yung barong mga master panlalaki. So ang style nito mga master ay full open sa Lunes at saka sa Martes at half open naman sa Miyerkules. So isa lang naman yung mga master, so ito lang yung ko sa inyo video tutorial. At ito naman yung ating sample measurement. Ang kanyang length ay 29, shoulder 19, ang chest niya or bust ay 44, waistline 43, hips 43, neckline 17, sleeve length 10 at ang kanyang sleeve opening ay 16 at ang armhole naman niya ay 19. So ito measurement mga master, ito na yung ating final measurement sa ating gagawing barong. So una, ang gagawin lang natin dito ay mula dito sa ating, ito yung ating pattern na gagamitin. Mula dito sa edge nating pattern mga master, down lang tayo ng at least 2 inches. Tapos ngayon, sa mark lang natin ng ganito. Mula dito, sukat tayo ng ating length. Ang length natin ay 29, so mark tayo ng 29. Tapos ngayon, ang ating armhole na 19, itong 19 mga master, so ang ating tape measure, steady lang mga master, no? Ang ating armhole ay 19. I-divide lang natin ito ng 2 is 9 and 1 half. So dito tayo, mark naman tayo dito ng 9 and 1 half. Ayan, 9 and 1 half. Tapos, itong mark na ito, hatiin lang natin ito sa gitna. Hatiin natin sa gitna, ito ay 19 and 1 half. So 19 and 1 half. So magiging ano na ito, 9 and 3/4. So, ito yung gitna niya, 9 and 3/4. Akit tayo ng 1 inch. Ayan. Mula dito sa gitna na ating hinati. Ayan siya, hinati siya. Ayan, ganyan. Mula dito, akit tayo ng 1 inch. Bali, ito mas maiksi, ito mas mahaba. Ngayon, ito naman imamark natin pa ganyan. Pa line pa ganyan. Tapos ngayon, itong natin mga master, itong edge na to, mark tayo dito ng 2 and 1 half. Edge dito, 2 and 1 half. Ayan. Tapos i-mark lang natin itong line. Ayan. Tapos, mula dito, mag-mark, pasok pa tayo ng 1 half. Ayan, 1 half. Mark natin ito ulit. Ayan na siya. Ito, habalan natin ito ng line to mga master. Maiksi ito eh. So mula dito mga master sa pangalawang edge na to, itong edge na to, magsukat tayo dito ng sukat na ang ating shoulder na 19. So sukat tayo dito ng 19, itong 19, hatiin natin. Divide natin ito ng 2 is 9 and 1 half. So ito siya, 9 and 1 half. Ayan siya. Ayan. Tapos mula dito, itong pangalawang line, ito mga master, sukat tayo dito ng 3 and 1 half. Ayan, 3 and 1 half. Tapos i-mark natin ito pa ganyan. Mag-line tayo ng ganyan. Tapos mula dito, sukat tayo dito ng 1 and 1 half. Ayan. Tapos mula dito, connect natin ito pa ganyan. Mula dito, down tayo ng 1/4.
Ayan. Ayan siya. Tapos, ito, i-round natin ito pa ganyan mga master. Ito na yung ating neck hole ng ating barong. Ayan siya. Tapos mula dito, magsukat tayo dito ng 2 and 1/4 or 2 and 1/2. Mula dito 2 and 1/4, tapos dito is 2 and 1/4 din. Ito, ilan natin ito pa ganyan. Ayan. Tapos ito, iganyan lang natin sa ating square. Ayan. Tapos ito din. Ayan. So, siguraduhin natin ito, pantay ito. Ayan, pantay yan saka ito. Ayan siya. Tapos ngayon, mula dito, sukatin natin itong ating neckline mga master. Ang ating neckline ay 17. So, dapat itong sukat na to, divide natin ito ng 2 is 8 and 1/2. So, ganyan lang natin sa ating tape measure. Hanggang dito lang tayo mga master, nasa itong edge na to, ito. Tapos ito ang nakuha natin, idugtong natin dito. Sukat tayo dito ng 8 and 1/2. Mula hanggang dito lang sa mga master sa pangalawang line na to. 8 and 1/2. So ito siya. Ayan. Tapos ito, i-curve lang natin ito pa ganyan, pa round. Ayan siya. So ito na yung neckline natin ng ating back. Ito naman neckline sa ating front. Ayan siya. Tapos ngayon, magsukat na tayo ng ating bust mga master. Ang ating bust ay 44. Itong 44 na ito mga master, divide natin to ng 4 is 11. So mula dito, sa itong pangalawang guhit, sukat tayo ng 11. Ito siya 11. Ayan. Ngayon, ang ating waistline naman mga master ay 43. Divide natin ito ng 4. Ay, ano ito? 10 and 3/4. So, mula dito, sa pangalawang guhit pa rin, 10 and 3/4. 10 and 3/4. Ito siya. Ayan. At ganoon din dito sa hips. 43. Mula dito, sa pangalawang guhit. 10 and 3/4 din. Ayan. Ito yung i-connect natin sa ating curve. Pag ganyan na natin ang ating pag-connect. Ayan. Tapos, mula dito, down lang tayo dito mga masanang at least 3/4 hanggang 1 and 1/2. Pero kung halimbawa, hindi naman matyan yung ano nyo, customer nyo, pwede kayo mag-down ng 3/4 dito o kaya 1 inch. Kapag medyo mataba, mag-down kayo na ito ng 1 and 1/2. So ito, gagawin ko lang itong 1 inch. Mula dito, i-correct natin pa ganyan. Ayan siya. Tapos, ito mag-down tayo ng 2 inches para sa ating tupi or fold allowance. Sa laylayan, meron tayong tupi na allowance na 2 inches. Para kung sakaling habaan, meron tayong maidagdag. Tapos ito naman, meron tayong slit dito na ang slit natin mga master ay usual talaga yan is kapag medyo big size, nasa mahaba 8 inches. Kapag medyo saktuhan lang, 7. Kapag medyo may kaliitan naman is 6 inches. Ito, gagawin ko lang tong 6 and 1/2 ang kanyang slit. Side slit yan mga master. So ito na yung ating side mga master ng ano natin. So ang slit natin dito, mag-add tayo dito ng 1 and 1/2 para sa ating tupi. Ayan. Tapos dito, add tayo ng 1 inch para sa ating, or 1 and 1/2
para sa ating allowance pa sa ating slit. Ayan. Tapos ngayon, ito, i-connect na natin to para sa ating armhole. So mula dito, ganyan lang natin. Ilayan natin ito pa ganyan. Mark lang tayo dito. Pasok tayo dito ng 1/2 para sa front. Ito yung kukunik natin pa ganyan mga master pa round sa ating armhole. Ayan. So ganoon din naman sa back. Ito yung back natin. Ito kasi yung front. Mula dito, kunik down tayo pa ganyan. Mark. Straight lang natin pa ganyan. Tapos down mula dito, pasok tayo ng 1/2. Ito naman i-connect natin pa ganyan. Sa ating armhole. So bali, ito yung armhole natin ng ating back. Ito front pala, ito yung front. Ito naman yung back. Ayan siya. Ayan yung line niya. Pero bago yan, susukatin pa natin tong armhole natin mga master. Ngayon, dahil polo barong naman ito, meron tayo ditong back yoke. Pero kung halimbawa barong lang talaga na walang back yoke, pwede naman itong ganito lang. Pero meron tayong back yoke dito na gagawin. So mula dito, down lang tayo ng 4 inches. 4. Tapos i-line natin ito pa ganyan. Ayan. Ito nating back yoke mga master. Tapos dito, mula dito, wala tayo dito ng at least 3 inches. Down tayo dito ng 1/4 or 3/8. Ito yung i-down natin pa ganyan. Ayan. Para sa ating back. Kung sakaling ang ating back mga master, meron tayong gagawin design dito sa back na Norfolk o di kaya plates, mag-add lang tayo dito. Halimbawa, ito yung ating armhole ng mga master sa back. Mag-add tayo dito ng at least 1 and 1/4 or 1 and 1/2. Usual, kadalasan mga ano yan 1 and 1/4 lang yung pinakamalaki. Tapos ito yung dagdag mo para mayroon ka dito mapagkuhanan na plates sa ating back, nasa sa center back. O di kaya dito naman sa side back naman. Tapos i-round na natin ito pa ganyan yung mga master yung ating armhole. Ayan. So ngayon, ang ating armhole mga master na 19, sukatin natin to kung 19 ba to. Kung halimbawa malaki or maliit, mag-adjust na lang tayo sa ating armhole. So ganito lang ang pagsukat. Ito yung kaning armhole sa front. Ito yung anong sukatin natin. Tapos sa dulo ng ating tape measure, kunin lang natin dito. Idugtong naman natin dito sa back. Dito. Tapos hanggang dito lang. Tapos minus tayo naman dito. Kung halimbawa wala tayong Norfolk, pero kung halimbawa may Norfolk kayo, or please, dito kayo magdugtong naman, ganyan. So ito, ang armhole ko ay nasukat ko is 18. So dahil ang ating armhole ay 19, so mag-down pa ako dito ng at least mga 1/2. Para pasok yung armhole natin na 19 kasi maliit siya. So ayan sa mga master ang ating pattern ng barong. Tapos ngayon dito kasi yung ating natin dito, armhole, ito yung ating neckline pala. Dito naman yung ating buttons. Dito kasi yung ano natin, neckline. Tapos sukat tayo dito ng at least mga 4 inches. Dito kasi yung ano natin mga master. Kaya dito tayo mula nagsukat ng body. Kasi dito kasi yung buttons natin sarado mga master. Ayan siya. Ayan. Ito yung ating tupi ng ating edge ng ating barong. Sa ating tila, ito yung tutupiin natin pag ganyan. Ito yung ating butones o halis. So ngayon, gupitin natin ito mga master para pagkatapos nito ay tabasin naman natin yung kanyang sleeve naman.
So ako mga master, kapag magtabas ako ng barong, itong allowance na to, diretso ko na lang to dito, pinapantay ko na lang siya. Ganyan. So ganyan lang, pinapantay ko na lang siya para ito, diretso na ako magtabas. Dito mag-swing allowance lang tayo dito sa shoulder mga master, at least mga 1/2 o di kaya 1/4, pwede naman yan siya. Ito mga master, nag-add ako dito ng ano, ayan sa back. Kasi meron kasi itong request ng customer ko na maglagay ako ng plate dito sa center back. Kaya nag-add ako dito. Pero kung walang plates naman mga master, pwede mo itong idiretso mo na lang yan siya. Tapos as pala sa ating pang Martes mga master at saka Huwebes, meron itong pocket dito. So ang pagguhit naman sa pocket mga master, mula dito sa line na ito, akyat lang kayo ng atis mga 1 inch. Ganyan. Ito yung pocket natin. So mula dito naman sa edge nito mga master, sukatan tayo ng atis mga 3 inches. Tapos dito, sukat kayo ng mga 4 to 4 and 1/2. Yun yung kanyang pocket sa side. Ay sa side o sa right sa ano to sa left side to mga master na pocket. Kung halimbawa ito 4 and 1/2, so gawin na natin itong 5 halimbawa. So ito yung ating pocket ng ano pang Martes at saka Huwebes. So, ayan sa mga master. Ngayon, ito yung ating front mga master, no? Front, ito yung tupi natin sa ating tela. Halimbawa, ito yung tupi ng ating tela. Ayan siya. Tupi pa ganyan. Ngayon, ang tatabasin naman natin para sa back mga master, ay ito naman yung tupi na ito, itong line na ito. So ituturo ko naman ito sa inyo kung paano ito tabasin sa tela, itong pattern na ito mga master. So ito pa rin yung gagamitin ko kung paano ako mag-pattern ng magtabas ng tela, para alam niyo mga master kung paano ito tabasin sa tela. Yung front at saka sa back, kasi isa lang yung ginawa kong pattern eh. Ayan siya eh. So ngayon, isunod naman natin yung paano naman tabasin ang kanyang sleeve. So ito yung ating sleeve measurement. Ang ating sleeve ay 10 inches. So ito, kuha tayo ng bagong pattern. Ito yung ating pattern. So ayan siya, nakatupi lang. Ngayon, mula dito sa ating edge ng ating tela, ng pattern, down lang tayo ng 1/2. Ayan. Tapos, magsukat tayo ng sleevelet na 10 inches. Ayan sa 10. So, line natin pa ganyan. Ayan. Tapos ngayon, ang ating sleeve opening ay 16. So, divide natin to ng 2 is 8 inches. So, mula dito, sukat tayo ng 8 inches. Ayan siya. Tapos ito, mark tayo ng 2 inches down para sa ating top sa laylayan. Or kung gusto niyo magtipid mga master, pwede naman yan 1 and 1/2 lang. Ayan siya. Tapos mula dito, down tayo ng 4 to 5 inches. So ito, medyo 10 naman. Sa pwede tayo dito mag-down ng 4 and 1/2.
Mula dito no sa ating na mark 4 and 1/2. Ilay natin ito pa ganyan. Tapos, ang ating armhole mga master ay 19. So mula dito sa edge na to, ayan, akit tayo ng 1/2 no, ito yung ating 1/2. Mula dito, sukat tayo ng, ang ating armhole ay 19, divide natin ito ng 2 is 9 and 1/2. So mula dito, sukat tayo ng 9 and 1/2. Ayan siya, 9 and 1/2. Mula dito, ito, correct na natin ito pa ganyan mga master sa ating sleeve. Ayan siya. Tapos ito, pag ganyan, i-ganyan natin. Ayan. Tapos, ipa-cover natin ito pa ganyan mga master. Pa-round lang natin to. Ayan siya. Ito yung ato na natin, sleeve. So ito, pwede kayo magdagdag dito ng atis mga 1/4 para medyo may pakain siya sa ating armhole. Kasi, minsan kasi, nag-aatay dito ng kunting pakain, pero pwede namang flat lang din naman siya. For usual, pwede tayo mag-add dito kahit mga 1/4. Ayan. Kapag medyo maano yung ating sleeve. Tapos ang ating sewing allowance nito mga master, pwede tayong 1/2, pwede kaya 3/4, o di kaya 1 inch. So sa akin dito, ginagawa ko is 3/4. Ang aking sewing allowance. Tapos ito yung ating sleeve para sa back. Ito naman yung guhit natin para sa front naman. So, ito yung front. Ito naman yung back. Ito na yung sleeve natin mga master. Ayan siya. So ngayon naman, turo ko sa inyo kung paano naman gumawa ng pattern naman ng collar mga master. So ito kuha tayo panibagong pattern. Ito siya. Ito nakatupi lang to. Ayan, ganyan. So ang ating neckline ay 17. So marka tayo na ganitong mga master na maglay lang tayo sa ating roller. So mula dito sa ating tupi, ating 17, divide lang natin to ng 2 is 8 and 1/2. Ganyan lang natin. Ayan. Tapos ito, pasok tayo dito ng 1/3/8. Dito naman ay 1/4. Ito yung kukunik natin pag ganyan mga master. Ayan. Tapos sukat tayo dito ng 1 inch. Dito naman ay 1 inch. Ayan. Tapos mula dito, sukat tayo dito ng 3/4. Ayan. I-round na natin ito pa ganyan mga master. Ganyan. So ito na yung ating ito na yung ating sa collar. Ito na yung ating button sa button sa ating collar. Tapos ito naman na akit natin dito, correct naman natin dito. Ayan. Tapos mula dito, pasok tayo dito ng 1/4. Mula dito, sukat tayo ng 2 and 1/2. Ayan. Tapos dito naman is 1 and 1/2 or 1 and 1/4 kapag medyo gusto niyo slim lang. Ganyan nyo lang mga master, no?
ganyan. Tapos pag ganyan. Tapos ito, connect natin pa ganyan. Ito na yung ating cooler mga master. Ito yung, hindi ko alam kung nagtawag ito eh, bangki ito sa cooler. Kalimutan ko na yan eh. So ito gupitin natin. Ito may showing allowance sa mga master na ano, na 1/2 or 3/8. So kapag patigas to mga master na gagamitin ninyo, yung hard cooler, so saktuhan yung pag-ano sila itong mga master paggupit sa patigas. So, ito na yung ating pattern ng ating cooler. Ayan siya. Connect natin yan sa paganyan. Ayan. So pantayin siya mga master, pero kung sakaling magkabit na pala kayo ng cooler mga master, magtahi na kayo nito, may technique to mga master, pwede kayo mag-add dito ng konti or magbawas kayo dito ng konti para maganda yung ating paggawa ng ating cooler. So meron man akong video tutorial kung paano gumawa ng pattern magtahi ng cooler. So panoorin nyo lang yun mga master, yung ating kung paano gumawa ng cooler na maganda yung bilog. So yan mga master, ito po yung ating na gawang pattern sa barong. Ayan siya, ang front. Ito naman yung kanyang sample measurement, collar at saka sleeve. So ayan mga master, hanggang dito lang pong ating video tutorial mga master. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.